Let's divide the house. Sino po ang makapagsasabing nakakaraos lang siya sa araw-araw? Taas ang kamay. Ayun, may isa. May isa. May ilan. Ay. Sino naman ang makapagsasabing nabubuhay siya araw-araw? Medyo mahirap po sa Tagalog no? Pero gawin natin sa English. Who could say that he or she is merely surviving daily? And who can say that he or she is alive or living daily? Hindi ho natin pinag-uusapan dito ang economy. Hindi po natin pinag-uusapan dito kung mayaman ka o mahirap. Hindi ho natin pinag-uusapan kung nakakapag-midnight snack ka o hindi. Ang pinag-uusapan po natin dito ay ang buhay ng tao kaugnay sa kanyang pagkakaroon ng kahulugan. Ano ba ang ibig sabihin ng kahulugan? Well, siguro, if you're going to look at science, how does a body fall? Paano nahuhulog ang isang bagay? There are two things that are needed in order for something to fall. First, there should be depth. Ano ibig sabihin ng depth? May lalim. Pag walang lalim, walang mahuhulog. Pangalawa, there should be weight. Pag walang bigat, hindi mahuhulog. Depth, weight. Dahil pag walang bigat yan, gaganon-ganon pa yan bago totally mahulog. Katulad ng sinasabi sa Ebanghelyo na parang ipa na madaling ipadpad ng hangin. Father, why are you asking us about it? Simple. Kung mapapansin niyo po yung setup nating altar, Father, o nga, parang napakasimple. Parang may kulang. Siyempre po. Kasi huling 3 araw, bago ang Ash Wednesday, Lent is already around the corner. Kaya po pansinin niyo pati yung ating setup, aalisin na lang po ang mga halaman dyan, setup na po ng Lent siya. But this is so we can be conditioned already that our reflections today are already preparing us both mentally, spiritually, and perhaps also physically. Magsusunog sala tayo mamaya for the approach of the Lenten season. At anong unang-unang paanyaya sa atin ang pagpasok ng Kwaresma? This is not to preempt Ash Wednesday. Ang unang-unang paanyaya sa atin is to live a meaningful life. Kaya nga, when you say you're merely surviving, wala kang pinagkaiba sa isang electric fan. Functional ang buhay. May utang ako, kailangan kong kumayod para makabayad ng utang. May mga anak ako, kailangan kong kumayod para makapaglagay ng pagkain sa mesa. That's function. Parang electric fan. Mainit, isindi mo para lumamig. At aminin natin, marami sa atin ang nabubuhay ng ganon without even noticing that our life revolves merely on function. Kaya nga daw ang mga unang nakarealize na nakakatakot ang retirement ay ang mga baby boomers. Sino po mga baby boomers dito? Hala, ayaw nilang umamin ng edad nila. Parang alam mo kung baby boomer kayong mga 70s pataas. 70, 80, 90, mga baby boomers. Mga ipinanganak ng 1946.
Meron pa po. Nauubos na sila. Ulitin ko. Sino po mga baby boomers? Taas ang kamay. 1946 ang pinaka-boundary. Ay! So meron pa naman, ano? Ang kanang nakakatakot na sa retirement kasi they realize that after retirement, parang I feel useless. I feel insignificant. When in fact, all their life, they have been taught that you have to work, work, work. Kaya, napakaganda pong pag-usapan at pagnilayan ang ating pagninilay ngayon. Sapagkat ang hamon sa atin at ang tanong, how do I live a meaningful existence? Paano ko bibigyan ng lalim? Paano ko bibigyan ng bigat ang aking buhay upang ang aking buhay ay maging hulugan? Because it is also a reality that when the time comes for us to leave this earth, ang mas mabigat pang tanong is, what legacy do you leave behind? Anong iiwan mong kwento? Anong iiwan mong inspirasyon? Anong iiwan mong patunay na minsan kang nabuhay sa mundong ito? At napakaganda po ng suggestion ng ating mga banal na kasulatan. 3 points to consider. Una, obey God by choice. Ano po ba yung ibig sabihin ng pagsunod sa Diyos ng by choice? Kasi po, aminin natin, marami sa atin ang nakikipagtipan sa Diyos not because they have a choice, but because they believe that life is a big principle of apple and stick. Father, apple and stick, yes. Pag sumunod ka, you have a reward. Pag hindi ka sumunod, may palo ka. Kaya yung iba nagkakaroon ng dilema eh. Father, sunod naman ako ng sunod. Nag-rosaryo pa nga ako araw-araw. Ayaw, nakitan ka na ng problema. Ayun ang problema. Because you believe that life is a principle of apple and stick. Kaya nga ipinapaalala sa atin ng banal na kasulatan ang aklat ni Job. He is a righteous man. He is a man who never sinned against God and yet he was tested by God. Hindi ka pwedeng sumunod dahil lang may premyo. Huwag ka din lang sumunod dahil takot ka sa parusa. Obey God by virtue of obeying. Obey God because it is the greatest expression of your love for God. Kaya alam niyo po, sa totoo lang, isa sa mga pinakapaborito kong kanta, although hindi ko masyadong ma-capture ang lyrics, ay yung kanta ng Everly Brothers. Oh, mga baby boomer, huling-huli na kayo pag alam niyo itong kantang to. Love is a many splendid thing. Agree, disagree? Ay, walang sumasagot. May kausap na ako, kuyat ko kayo sa along kayo kaming kagabi. Uulitin ko. Agree or disagree? Agree. And if love is a many splendid thing, it would be very difficult to express love in its most genuine way. Tama? Mali. Kaya nga pag sumunod ka sa Diyos, and if your obedience to God is your expression of love, you don't love out of fear. You don't love out of anxiety. You don't even love out of pleasure. You love
for the sake of loving. Kasi malinaw po yung sinabi ng Diyos eh. I created you out of love. So kung tayo nilikha ng Diyos sa diwa ng pagmamahal, ano yung pinakabikilang paraan ng pagpapakita na ikaw ay nilikha sa pagmamahal? Then your greatest act is also to love. Kaya po dyan natin din sinasabing madaling sabihing mahal kita. But to express those words are very difficult. Kaya nga may hugot ako eh. Kapag nakakakita ako ng mga kabataan at ng mga tao, post lang ng post sa Facebook, I love you honey, I love you mommy, I love you daddy, lente. Kung mahal mo nanay mo, pumulot ka ng walis, magwalis ka sa bahay nyo, tamad. Kung mahal mo ang tatay mo, magtipid ka, wag waldas ng allowance mo, munyo. Get my point? Because to obey God by choice is our greatest expression of love. Second point, may sinasabi sa atin, yung ikalawang pagbasa eh. Because life is fleeting. Ano yung ibig sabihin ng fleeting? Yung andaling lumipas. Sa ngayon nga po, mas mabilis pa ang pacing ng buhay than before. Kaya po, if I tell you, don't mind you, kung tatanungin niyo ako, Father, why did you choose to be in Zambales when you grew up in Manila? Kasi po dito, sawa ka na sa umaga, hindi pa tapos ang umaga. I don't know if you experience that. Sa Maynila, umupo ka lang sa isang sulok, hindi pa umiinit ang puwit mo sa upuan, ubos na ang umaga. Pag pinapanood ko yung kapatid ko, yung nanay ko, yung mga kasambahay ko sa Maynila na, hi! I am always reminded that I made the right choice to stay in Zambales. Kasi dito, ubos na ang kape mo, makakapagtimpla ka na ng pangatlong tasa ng kape, oras pa rin ang pagkakape. And so what's the second point when we say everything should be done by choice? Kasi pag sinabi mong you make your decisions by choice, you're actually leaving legacy kasi ang ginagamit mong basihan ng iyong desisyon ay kung ano yung mga bagay na tumatagal. Values-based decision. Bakit? May iba po bang uri ng desisyon? Yes. Yung desisyon na bunga ng bugso ng damdamin. Sino po ang nakarinig na sa kasabihang nasa huli ang pagsisisi? Hindi ata sila naligo, malamig eh. Ulitin ko tanong. Sino nakarinig o naniniwala sa kasabihang nasa huli ang pagsisisi? Ayon. Yun po yung punto nun. Because if you make decisions, bunga ng bugso ng damdamin, bunga ng pagtugon lamang sa pagkakataon, it's a fleeting decision. Kaya lagi kang nagsosorry. Kasi alam mong may mali sa iyong naging desisyon. Pero kung ang desisyon ay pinag-isipan, kung ang desisyon ay pinagnilayan, kung ang desisyon ay ibinase sa kung ano ang mga bagay na itinuturing mong mahalaga sa buhay, sabi nga ng kantang My Way, regrets, I have a few, but then again, too few to mention. Huwag ko nang ituloy, baka mabaril ako. Hindi ka magre-regret.
And you make impact decisions if you discern before you decide. Ano ibig sabihin ng impact decision? May dating, hindi lang sa iyo, kundi sa mga tao sa iyong paligid. Uy, hindi siya nagalit. The mere fact that a person would state na iniagahan nilang magagalit ka, pero hindi ka nagalit, is an impactful decision. Uy, hindi siya nagsalita. Dahil kung alam nilang ang bibig mo ay parang Armalite and you did not talk, that is an impactful decision. Ilan sa atin ang ibinabase ang kanyang mga pinipili sa araw-araw sa mga prinsipyong pinaninindigan niya sa buhay? Ilan sa atin ang masasabi pang may prinsipyo siya at may palabra de honor? If words are so fleeting during our time now, it's a sad reality that many of us make rash decisions rather than values-based decisions. Kasi ang isang taong may prinsipyo ay isang taong umuukit ng alaala, hindi lamang sa buhay ng kanyang mga taong nakakasalamuha, kundi umuukit ng alaala sa mundong kanyang ginagalawan. Huli, ang bilis naman, Father, hindi nga, medyo mahaba pa nga ito eh. Pero may sunog sala kasi tayo. Happiness and joy is a choice. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang maging masaya, ang maging fulfilled, is not determined by things and situations around you. Kasi ang unang-unang kondisyon ng happiness and joy is a sense of contentment. May contentment pa ba ang mundo ngayon? Kasi kung wala kang sense of contentment, you are a miserable person. Father, sobra ka naman? Yes. Dahil hindi mo pabayad yung cellphone mo, gusto mo nang magpalit ng bago. Tuwing tinitingnan mo ang mukha mo sa salamin, bakit may mga mas maganda sa akin? Tuwing tinitingnan mo ang ipon mo sa bangko, bakit may mas mayaman sa akin? Tinitingnan mo yung mga achievements mo, bakit may mas matalino sa akin? Bakit yung iba kong kaklase na umusa na ako? Diba? Katatapos ang alumni homecoming. If you do not have a sense of contentment and you're always competitive with others, you have a miserable life. Because you see what you do not have and see what others have. Di ba sabi nga ng isang magandang kanta, why count sheep when you can count your blessings before you sleep? Bakit mo titingnan ng baso na may kulang at hindi mo nakita yung dahilan bakit napuno ang baso? Why look at a glass half empty when you can look at it half full? Why look at the whole of the donut when you can enjoy the donut itself? Dahil kung lagi tayong nakatingin sa kung ano ang kulang, hindi mo makikita
na ikay pinupuno din ng Diyos. Let's divide the house again. Sino ang nakakaraos lang? At sino ang tunay na nabubuhay? I hope we all live a meaningful life. Amen. Buksan ang aming puso, turuan mong mag-alap sa bawat pagpupuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik tungkol mabanang. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mo ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, Ikaw ay aming kanlungan. Sa bawat salinlahi, ipabatid mo sa amin kung gaano kaiksi ang buhay upang matamo namin ang karunungan ng puso, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. O Diyos ng awa, nilikha mo kami mula sa alabok. Kaisa ng simbahan, hinimok mo kami sumunod sa tawag ng iyong mabuting balita. Gawaran mo kami ng iyong habag, habang aming inihahanda ang mga abo na tanda ng aming paglakbay sa Kwaresma. Ipagkaloob mo na kaming naglalakbay sa ilang ay makasumpong sa bukal ng muling pagsilang na may masidhing pagkauhaw sa katarungan. Ang aming nawang kawang gawa ay makapagbigay lingkod sa iyong sambayanan at ihantong kami sa kapayapaan. Naway pabanalin ng panalangin ito ang lahat ng aming mga gawa hanggang sa humantong kami sa iyong ihandang hapag kung saan ikaw ay nagahari kasama ng Kristo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ito tayo pala kayang. Ang ating pagsisilbi, tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa hari nakapako sa krus. Yan, tapos kakay mo sa pag-expert sa pagsusunod talaga ng palaspas. Napapatid ng Panginoon kung saan tayo nagmula at matigang tayo ay alabok. Hindi natin